Ayan. Teka, ano bang sasimulan ko? Kasi, God is a God of season. Okay? Okay. Kasi naiiyak ako kasi kailangan ko English eh. Ayun, hindi. Yung bagong season ng buhay namin, sabi ko, Lord, bakit kami nandito? Bakit kami nandito? Nung nandito na kami nag-church sa Makati, Lord, bakit mo kami dinala dito? And nung nag-church kami doon, nag-usap kami dito, bakit tayo nandito? Sabi niya, hiyahin natin, malapit lang dito si Ate Lorna, tsaka si Nanay. Kasi si Nanay, nag-church siya sa Antipolo, pero dumadating siya usually giving na yung offering na hindi talaga siya nakakapakinig ng Word of God. Kasi siguro malayo. So, sige, hiyahin natin si Nanay dito para mas malapit. So, 1 year, kaka-1 year lang namin nitong April. And, ano yun, hanggang kaya niya mag-church, nag-church yun. 10 o'clock yung church, 9 o'clock pa lang, nandun na yun. So, hindi siya nalilate. So, maaga siya, kasi siguro malapit na or whatever. Tapos siguro yun yung season talaga yung way ni Lord na makapakinig pa siya lalo ng salita ng Panginoon. And lalo niyang makilala yung Panginoon sa puso niya at makilala niya. Share ko lang na nung ako sa hospital, nung kinausap ko siya, sabi ko, ate, lahat naman tayo mamamatay. Sabi ko, ate, alam mo ba kung saan ka mapupunta? Sabi niya, oo. Parang ang bata siya rin, para siyang bata rin niya. Saan ka mapupunta? Sabi ko, kaya ano? Kay Jesus. Sabi niya, okay. So at least na. Kasi pag tinignan mo siya nung una siya ng hospital ng March, tingin mo talaga wala na eh. Hindi nga mabagsak na eh. Pero gumaling pa siya eh. Nakapag-church pa siya ng 2 beses. Lakas pa niya. Pag galaan kasi talagang galang-gala kasi itong aming nanay. Pag kunyari may sakit, pag niyaya mo, swimming, talagang ano yan, go. Go talaga. Kanina kaya kami nagmana. Sino kaya nagmana? So, nakakalungkot kasi bago siya namatay, kinukulit niya kami, magdagat naman tayo. Magdagat naman tayo. Kami naman sabi namin, oo, sige, magdagat tayo. Actually, nakaset na kami ng magdadagat kami ng May 1. Kasi dapat Holy Week kami magdadagat. Sabi namin, ate, sobrang init, baka hindi mo kayanin. Tsaka may exam pa si Sheshe. So, umalis kami nung April 12, yung Good Friday, umalis kami, naghanap kami ng dagat. Para syempre, nag-scout na kami kung saan kami pupunta ng May 1. And then, nung nag-usap-usap kami doon, nag-pray kami. Sabi ko, pag-pray natin si Nani, nasa hospital siya. Lalo pagkatapos ng prayer, tumawag si Kuya Tony, sabi niya, wala na daw si Ate Helen. So, parang, naman, daya naman yung ate. Daya naman, inaayos na nga namin yung May 1 natin na gala. Tapos, hindi na pala siya umabot. So, yun. Ang ano kay ate, napaka-anong kapatid nito, napakadaling lapitan, sobrang caring niya. Hindi ko alam nga. Totoo nga, sabi niya pala, paborito pa lang mga lalaki. Pag mga lalaki, masyadong malakas kami kay Ate Ellen. Sobrang lakas namin sa kanya. Okay. Kaya pag magpapasundo kami, go yan. Di manghihingi ng panggasolina yan. Basta, susundo lang sila. Sila bigyan ko ng sundo. Kaya kung bigyan mo o hindi, basta nandiyan yan sila ate. Okay? So, yun nga. Kahit nung Sunday, nag-church kami nung Sunday, hindi ko pa rin ano ba, hinintay ko pa, parang feel ko magsisimba pa si ate. Kasi kami lang nag-church nung Sunday, parang feeling ko darating si ate. Pero, ayun, nabawasan na kami nung Sunday. Pero, ang inaano ko na lang, Lord, buti pinahiram mo pa si ate ng isa pang buwan sa amin. Ano pa namin siya, nakasama pa namin siya. So, pag after ng church, lakad siya, hingal, wheelchair, kain. So, yun yung ano niya, kaligayahan na yung family. So, salamat sa buhay ni ate. And
And magkikita pa rin naman tayo sa panghabang buhay, sa buhay na walang hanggan kasama si Kristo. So salamat sa buhay mo, pinupuri ka po namin. Malungkot kami at the same time masaya rin kasi wala ng sakit, wala ng hingal. Pag tinatanong mo yan si ate kung okay ka ba, sasabihin niya lagi, all clear. Sabi niya sa, ate, kamusta ang laboratory mo? All clear. All clear ka. Ibig sabihin, wala daw makitang sakit ng doktor. Wala. Pero meron. So, salamat sa Panginoon sa buhay ni ate and pinupuri na yun ng Panginoon sa kanyang buhay.